Siya ay isang ordinaryong tao na minamaliit at pinapahiya ng isang prinsipe, sinabihan nila itong mahina at walang silbi sa lipunan nila habang tinutuya niya ito at sinasabihan na mag-cast ng atake laban sa kanya. Nag-cast siya ng fire magic, kaso sobrang weak nito at lalo pang nagtawanan ang lahat at sa sandaling iyon ay sinunog ng prinsipe ang kawawang lalaki, kaso habang ito ay nilalamon ng apoy ay naramdaman niya ang kakaibang kagalakan. Masaya siya dahil sa nangyayari sa kanya at hiniling niya na sa kanyang pangalawang buhay ay pag-aaralan pa niya lalo ang kagandahan na dala ng mahika. Natupad ito at siya ay nag-reincarnate bilang pangpitong prinsipe sa isang kaharian. At sa pagpapatuloy, si Selpha ay nagsabi sa demonyo na ihanda na nito ang sarili, kaso nagulat siya nang ito'y magsimulang gumawa ng isang bagay at ang iba naman ay tapos na sa pagpuksa sa mga alipin nito. Ngunit alam ni Albert na hindi pa natatapos ang labanan at kailangan nilang magpadala ng tulong kay Selpha. Bigla ang bumagsak ang lahat dahil sa hamog ng demonyo at kasama na dito si Selpha. Si Pazuzu ay nagngingit-ngit sa galit dahil ilang siglo na niyang binubuo ang mga puppet na ito. Sinisisi niya si Selpha sa pagkasira ng kanyang plano at ang kanyang pag-atake ay nagtulak kay Selpha papunta sa ilog. Gusto sana siyang tulungan ni Albert ngunit nauubos na ang kanyang lakas. Ibinunyag ni Pazuzu na ito ang kanyang hamog ng dominasyon at lahat ng makakalanghap nito ay mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Itinuro ni Selpha na ito ang dahilan kung bakit ito napakabaho kaya't lalong nagalit si Pazuzu na hindi tumitigil si Selpha sa pag-insulto. Ang pag-atake na para sana kay Selpha ay naharangan ni Taha at sinubukan ni Selpha na sabihin na ayos lang siya pero malinaw na hindi ito ang totoo. Sinikap niya na manatiling matapang habang sinasabihan niya si Taha na tumakbo. Ngunit labis na siyang nasugatan at bumagsak siya. Labis na humanga si Pazuzu sa kanya dahil nakayanan niyang harapin ang mas maraming hamog kaysa sa iba at nanatili pa ring matatag sa paghamon sa kanya, kahit ang mga halimaw na kanyang kinokontrol ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan sa loob lamang ng 30 segundo. Labis na naintriga si Pazuzu kung bakit hindi niya kontrolado si Taha. Tinulak siya palayo subalit sa huli ay nahuli rin siya at inakala ni Pazuzu na gumagamit siya ng ilang uri ng pamamaraan sa paghinga upang labanan ang kanyang hamog at tama siya, ngunit lumala ang sitwasyon para kay Taha nang ma-interrupt ang kanyang paghinga. Itinuro ni Pazuzu na maaari sana siyang tumakas ngunit ang kakaibang palagay niya ay nanatili siya dahil gusto niyang maging isa sa kanyang mga alipin. Muli siyang itinulak ni Taha palayo at sinabi na may hinihintay siyang isang gwapo at tapos na siya sa paglalaro. Kaya ngayon ay gumamit siya ng isang napakalakas na atake. Napagtanto niya na medyo nadala siya at gumamit ng malakas na galaw, kaya sinubukan ni Taha na pagtuunan ng pansin ang pagpapatatag ng kanyang breathing at ang demonyo ay gumanti ng atake, kaso mas malalang problema ang hinaharap niya dahil inatake siya ng isa sa mga alipin nito. Nagulat siya na nakapag-regenerate na ang mga ito at nagtataka ang demonyo kung sino ang hati na kanyang binabanggit. Pagod na si Pazuzu sa kakasalita kaya ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na hamog ng dominasyon, iniisip niyang siguradong mapapasailalim na siya sa kanyang kontrol. Ngunit napagtanto ni Taha na ang sinasabing hati ay mas malapit kaysa sa inaakala niya at nadarama pa rin niya ito sa kabila ng hamog ni Pazuzu, at ito ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa at walang ideya si Pazuzu kung sino ang kanyang pinag-uusapan, kaya ibinunyag ni Taha na ang pinakagwapong lalaki ay darating upang siya'y wasakin. Sa kasamaang palad para sa kanya, naubos na ang oras niya at kinain siya ng puppet na halimaw at pagkatapos ay binago ni Pazuzu ang kanyang pansin kay Selpha dahil magiging magandang karagdagan siya sa kanyang mga alipin. Alam niyang mahirap siyang mapasailalim sa kontrol ngunit ang kanyang lakas ay sulit sa gastos. Plano ni Pazuzu na gamitan siya ng maraming hamog at napagtanto ni Lloyd na ito ang dahilan kung paano niya nakontrol ang mga werewolves. Natutuwa si Pazuzu sa sarili habang ibinunyag niyang pinatay niya ang kanilang mga magulang at pinalitan ang mga ito sa isipan ng mga tuta gamit ang kanyang hamog. Pinuri ni Pazuzu ang kanyang sarili habang ipinagmamalaki niya na walang makakatakas sa kanyang dominasyon, ngunit nagulat si Pazuzu nang napagtanto niyang nakakagalaw si Lloyd sa loob ng kanyang hamog at hinihingi niya kung paano ito nangyayari, ngunit hindi rin alam ni Lloyd at lalo pang nagulat si Pazuzu nang malaman niyang si Grim ay isang demonyo. Hindi niya maintindihan kung bakit magpoprotekta ang isang demonyo sa isang tao at tinawag niya si Grim na basura at mahinang demonyo dahil sa kanyang kaakit-akit na hitsura. Sinubukan pa rin ni Grim na bigyan ng payo si Pazuzu bilang kapwa demonyo, kaso pinigilan niya ang sarili dahil ang mga insulto ay lalo lang nagpapalakas ng kanyang pagnanais na makitang magiba si Pazuzu.
Inutusan ni Pazuzu ang kanyang mga nakakatakot na demonyo na umatake kaso nasabik lamang si Lloyd na subukan ang kanyang bagong natutunang kakayahan sa mana transmutation. Maraming halimaw kaya't sinabihan siya ni Grimm na kailangan niyang gumamit ng malaking bahagi ng kanyang mana. Tinukoy ni Lloyd kung ano ang tamang dami at namangha si Grimm dahil lagi siyang nahihirapang i-adjust ang kanyang sariling output ng mana. Iminungkahi ni Lloyd ang isang bagay na mahinahon at mainit-init kaya nagulat si Pazuzu nang madali niyang mawala ang impluwensya nito sa mga Beowulfs. Tinawag silang lahat ni Grimm na mahina subalit itinuro ni Lloyd na maaaring siya rin ay nasa ilalim ng impluwensya ng hamog. Pinilit ni Lloyd ang isa sa mga Beowulfs na iluwa si Taha at natuwa siyang makitang ayos lang siya. Nanatiling hindi makapaniwala si Pazuzu kung paano nagawang i-convert ni Lloyd ang lahat ng kanyang mana sa isang field ng mga bulaklak sa isang iglap at inakala niyang si Lloyd ay isang kahangahangang salamangkero. Sinubukan na kontrolin muli ni Pazuzu ang kanyang mga alipin pero sinabi ni Grimm na huli na. Naalala na ng mga Beowulfs ang kanilang pride bilang mga halimaw at ang katotohanan na pinatay ni Pazuzu ang kanilang mga magulang. Inatake ng galit na mga Beowulf si Pazuzu at namangha si Lloyd sa paraan ng kanilang pag-atake bilang isang grupo. Sila ay lubhang makapangyarihan sa ganitong paraan at hindi kailanman magagaya ng mga puppet ang ganitong uri ng atake. Ipinakita ni Pazuzu na siya pa rin ay isang makapangyarihang demonyo at pinarusahan ang mga Beowulf sa pag-atake sa kanya. Hindi nagsisisi si Pazuzu sa pagpatay sa mga magulang ng mga ito at tinawag niya silang Mangymots. Talagang naiinis na si Pazuzu ngayon at ipinunto niya na ito ang mangyayari kapag may sumubok na lumaban sa kanya at ipinaliwanag niya na hindi mahalaga kung anong uri ng mga salamangka ang gamitin ni Lloyd, hindi ito epektibo laban sa isang demonyo. Naalala ni Lloyd na sinabi rin ito ni Grimm na hindi raw matatalo ang mga demonyo sa pamamagitan ng mahika, kaso ipinaliwanag ni Grimm na hindi pa ito nangyayari dati at pagkatapos, idineklara ni Pazuzu na ipapakita niya ang tunay niyang kapangyarihan ngayon na hindi na niya kailangang sustentuhan ang mga minions ng mana. Hindi na nakikinig si Lloyd dahil abala siya sa pagtataka kung bakit hindi matanggal ng mahika ang mga demonyo. Inisip niya na marahil ay mahirap lang talagang tuluyang alisin ang mga demonyo subalit lalo lang itong nagpapasabik sa kanya na alamin kung ano ang kailangan para magawa ito. Nagimbal si Pazuzu nang makita niya ang madilim na kapangyarihan na lumalabas mula sa katawan ni Lloyd at itinuro ni Grimm na ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman nakaapekto ang mana ni Pazuzu kay Lloyd. Isang araw ay nagpasya si Lloyd na itago ang kanyang kapangyarihan upang iwasan ang di kanais-nais na atensyon at ang patuloy na pagpigil nito ay talagang mahirap. Ipinaliwanag ni Grimm kay Pazuzu na hindi sana magiging sapat ang kanyang mana para kahit na matamaan si Lloyd. Kapwa man sila mga demonyo ay wala silang magagawa sa kanilang mana na maaaring makumpara sa kapangyarihan ni Lloyd. Si Lloyd na parang medyo baliw, ay tunay na masaya na mayroon siyang demonyo upang subukan ang lahat ng mga salamangka na gusto niyang itesting at dahil di umano'y hindi maaalis ng mahika ang mga demonyo, maaari siyang mag-cast ng maraming magic nang walang pagpipigil. Nanginginig sa takot si Pazuzu habang iniisip niya kung paano nagkaroon ng ganitong nakakatakot na dami ng mana si Lloyd. Nagtataka siya kung ito ba ay isang bangungot at nagulat siya nang subukang ilagay ni Lloyd ang isang barrier sa paligid niya, lalong naging nakakatakot para kay Pazuzu nang napagtanto niyang hindi ito laban para kay Lloyd. Nakikita lamang siya ni Lloyd bilang isang test subject at sinusubukan niyang ikulong siya, sinubukan tumakas ni Pazuzu at hindi siya sinisisi ni Grimm dahil gagawin din niya ang parehong bagay at si Lloyd ay maraming kasiyahan habang pinakakawalan niya ang ilan lamang sa kanyang kapangyarihan. Ngunit tumatakbo si Pazuzu para sa kanyang buhay habang iniiwasan ang pagkakulong sa mga barrier na itinatatag ni Lloyd. Halos makatakas si Pazuzu kaya nakiusap siya kay Lloyd na tumigil na, namangha si Grimm habang iniisip kung ilang mga salamangka ang kaya niyang isagawa ng sabay-sabay at ipinaliwanag ni Lloyd na kaya niyang mag-cast ng mga 20 salamangka, ngunit nakikipagtulungan siya kay Grimm para mag-cast pa ng higit pa nito. Lalong naging mahirap ang buhay ni Pazuzu dahil kailangan niyang umiwas pa sa mas maraming mga hadlang at nagtataka siya kung paano nakakaya ni Lloyd magsabi ng mga incantation ng napakabilis. Pinuri ni Pazuzu ang sarili niya dahil sa kanyang kakayahang umiwas ngunit ito'y panandalian lamang dahil ginamit ni Lloyd ang special spell na tinatawag na Dimensional Enclosure. Itinuro ni Lloyd na huli na siya. Kaya sinabi ni Pazuzu sa psychotic sorcerer na pakakawalan na siya at tumanggi si Lloyd at binigyang diin na maraming kakilakilabot na bagay ang ginawa ni Pazuzu sa mga Beowulfs.
hindi lamang niya pinatay ang kanilang mga magulang, malinaw din na gumawa siya ng maraming eksperimentong kay Mira sa kanila. Hiningi ni Pazuzu na palayain siya dahil siya ang demonyong nakatakdang maghari sa buong mundo, di ito umubra kaya't nag-alok si Pazuzu na itaas ang katayuan ni Lloyd kapag siya na ang namumuno sa mundo kaso hindi pa rin ito gumana, kaya nagmakaawa siya kay Lloyd na kumalma at hindi pa siya nakakatanggap ng mahika mula sa isang kasing lakas ni Lloyd, kaya natatakot siyang baka siya ay mamatay. Matagal nang hindi nakikinig si Lloyd sa kanya at ngayon ay bumibigkas siya ng isang kakaibang incantation. Patuloy na nagmamakaawa si Pazuzu para sa kanyang buhay kaso huli na dahil ang mahika ay nasa proseso na, tinatansya ni Lloyd na siya ay kasalukuyang nag-aaktibo ng 240 na spells bawat minuto. Namangha si Lloyd sa kagandahan ng kanyang ginagawa kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ito sa susunod pang 30 minuto, ngunit wala pang 5 minuto ang lumipas ay natatakot si Lloyd na baka patay na ang demonyo. Nilinaw ni Grimm na ang salamangka ay nakakaapekto sa mga demonyo tulad ng kung paano nakakaapekto ang hindi kanais-nais na tunog at ilaw sa mga tao. Gayunpaman ang labis at napakalaking dami ng mahika na ginamit ni Lloyd kay Pazuzu ay talagang nagdulot ng matinding pinsala. Nagsimulang maghiwa-hiwalay si Pazuzu at iniisip niya kung paano niya inilaan ang isang buong siglo sa pagpapalaki ng mga halimaw na iyon at siya sana ang maghahari sa mundo. Ngunit ito ay nagwakas sa kamay ng isang batang gusto lang mag-eksperimento sa kanya. Si Lloyd ay halos hindi na interesado na nagdagdag pa ng insulto sa pinsala ni Pazuzu. Biglang nagulat si Lloyd nang makita niyang nagising na ang lahat at hindi niya maipapahintulot na malaman ng sino man ang tungkol sa kanyang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan kaya't umalis siya upang mag-isip ng dahilan. Sinabi ni Grimm kay Pazuzu na napagtanto niya na ang mga tao ay hindi nagnanais ng mga pinuno na puro reklamo sa hirap ng kanilang kalagayan, mas malamang na magkaroon sila ng masayang oras kasama ang isang taong nasisiyahan sa kanyang ginagawa at si Lloyd ay palaging ginagawa ang gusto niya kung kailan niya ito gusto, marahil ito ang dahilan kung bakit palaging naaakit sa kanya ang mga tao. Naalala ni Grimm na panatilihin ang kanyang matigas na pag-arte at ipinaliwanag na hindi siya tulad ng mga naaakit kay Lloyd. Siya ay nagtitipon lang ng lakas para makapaghiganti kay Lloyd balang araw at sa puntong ito, nagpasya si Pazuzu na ipagkatiwala ang kanyang ambisyon sa paghahari sa mundo kay Grimm. Si Grimm ay pumayag at natuwa nang makitang bahagyang naibalik ang kanyang kalakasan ng mana ni Pazuzu. Nakaisip naman si Lloyd ng dahilan at sinabi niya sa lahat na may isang lalaking nagngangalang Alberto ang dumating upang talunin ang demonyo at iligtas silang lahat. Narinig ito ni Taha at nagtaka kung nasaan siya at ipinagdiwang ng buong bayan ang pagbabalik ng matagumpay ni Prinsipe Albert. Inisip nilang kaibig-ibig si Lloyd ngunit hindi siya maikukumpara sa dakilang si Albert kaya't naman ito'y kinagalit ni Silpha. Ikinatuwa ng hari ang ginawa ni Albert at nagtaka kung nasaan ang dalawang adventurer na tumulong sa kanila. Ipinaliwanag ni Albert na hindi talaga nakita si Albert ngunit binigyan tayo ng pagkakataong malaman ang nangyari kay Taha na naging suspetso siya nang napagtanto niyang suot niya ang poncho ni Lloyd, kaya't nalinlang siya ni Lloyd at umalis sa pagsasabing malapit na si Albert. Labis na interesado ang hari sa tao na ito na si Albert, ngunit ikinagulat niyang ipinaliwanag ni Albert na si Lloyd ang pinakamalaki ang naitulong sa pangangaso at nakaligtas lamang sila dahil sa mga mahiwagang armas na gawa ni Lloyd. Iniisip ni Albert na dapat isaalang-alang si Lloyd bilang kabahagi ng kasunod sa trono. Hindi makapaniwala ang lahat sa silid dahil iniisip ni Albert na magiging angkop si Lloyd sa trono. Itinuro ng hari na magdudulot lamang ito ng isa pang karibal para kay Albert kaso iniisip ni Albert na dapat ibigay ang trono sa kung sino ang pinakakarapat-dapat kahit na hindi siya. Kinu-question niya ang anumang desisyon na magbubukod kay Lloyd dahil lamang sa kanyang kabataan. Malinaw na ipinahayag ni Albert na hindi niya balak mahuli at nasabik ang hari sa dakilang pagbabagong ito ng mga pangyayari at tinanong si Lloyd kung sasali siya sa labanan para sa trono. Gusto niyang malaman kung tatayo si Lloyd sa tabi ng kanyang mga kapatid sa paghahangad ng trono at lahat ay humanga sa sandaling ito kaso mahinahon na tinanggihan ito ni Lloyd. Sa labas ay nagpapatakbo si Lloyd tulad ng isang kadeti at ipinaliwanag na sumunod sa kanila pauwi ang isa sa mga Beowulfs. Inisip ni Lloyd na talagang cute at mabalahibo ito kaya nagselos si Grimm dahil hindi siya nakatanggap ng parehong reaksyon. Pinalaki ni Grimm ang kanyang sarili at kalmado na sumisingit sa usapan at dumating si Silpha upang makita kung gaano kagusto ng Beowulf si Lloyd, at itinago ni Lloyd si Grimm sa balahibo nito. Pinangalanan niya itong Shiro at gusto niyang turuan ito ng maraming bagay at ipinaliwanag ni Silpha na kadalasan,
Ang mga komplikadong utos ay para sa mga monster tamers kaya't isinaalang-alang ni Lloyd na gamitin ang mana upang kontrolin ang mga halimaw na katulad ng ginagawa nila. Humanga si Grimm kay Lloyd dahil sa kanyang kawalang pakialam sa pagtanggi sa trono at lagi lamang nagmamalasakit si Lloyd sa mahika at siya ay tunay na mahilig sa mahika. Pinagmamasdan ng hari mula sa malapit at iniisip na tinanggihan ni Lloyd ang alok dahil sa kanyang pagiging humble. Subalit hindi ito ang inisip ni Albert at sa palagay niya, masyadong maliit ang papel ng pagiging hari para kay Lloyd at sumang-ayon ang hari at nasasabik na makita kung ano ang magiging hinaharap ng batang si Lloyd. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.